Tapos na. Hi guys! Welcome back my YouTube channel. It's Mika sa Itigal Sote. Andito tayo ngayon, Thursday. It's time to rest. Andito tayo ngayon sa McDo. In this episode, is kailangan nating mag-relief ng stress po namin guys. So, nag-walking lang po talaga kami. Nag-walking at the same time, working na rin, business meeting na rin. So, I'm waiting someone na sana magkaroon tayo ng pera. Ayan guys. Pera. Ayan. So, mamimili na rin po tayo ng pang-weekend na lulutuin within 1 week. Kasi empty ng aking fridge. So, sobrang gutom ko guys. Kahapon pa ako hindi makakain ng matino-tino. So, para akong feeling ko magkakasakit ako. So, sabi ko, bilhin na lang muna ng gulay. At may ice cream naman ako sa bahay. Hindi ako umorder ng ice cream. First time na nasa McDo, hindi umorder ng ice cream. Umorder lang po ako ng karak. Yan guys. For my business partner, syempre. Ayan. So, dinner na rin. So, sabi ko, before 6 po talaga ako nagdi-dinner. Sobrang gutom na gutom ako. So, ayan. Waiting ako dito sa McDo. Ayan, wala pang ganong tao. Mamaya napakadami ng tao dito. Kaya maaga kaming pumunta. At the same time, mag-iisip ako kung anong mabibili ng halagang may natatabi pa ako. Halagang 50 real na pang negosyo. 50 real pang negosyo. Magkano yun sa Pilipinas? 600 pesos. Meron pa bang ganun? So, let's see guys. Mabibili ng 50 real mamaya. Pero yung 50 real, nabawasan ko yung pang McDo ko. So, good luck sa akin. Kung anong magiging kahinatnan guys. Anyway, bye guys. Yan guys, marami tayo mga nabili. Ayan, may coffee, may ingkas, soy sauce, noodles, and of course, more on vegetables, and ayan, may egg, at namitas tayo ng talbos ng kamote, at mayroon ng isda doon sa fridge, tilapia, and shrimp. Ayan guys, so ayan ang mga resibo. Okay, guys, bye guys! Hi guys! Welcome back my YouTube channel, Society Girl Sote. Yan guys, in this episode guys, i-discuss ko po sa inyo ang nandito na naman na lolo mo for the budgeting. No? So, namili ako kasi wala na laman ng ref ko at empty na po ang aking fridge. So, today is Thursday, so namili po ako ng good for 1 week to 2 weeks. Pero for sure, 1 week lang siguro to. Ayan guys. So, papakita ko po sa inyo guys ang aking nabili ngayon, ang pagkakaiba after 5 years ago, hindi, bago after the COVID, pamahal talaga ang bilihin kahit saan na bansa. Sobrang krisis. Hindi lang dyan sa Pilipinas. Kaya ako binablog po to, kaya ako kino-content po na ito, kasi hindi lang sa Pilipinas ang naghihirap. Hindi porket nasa ibang bansa ang mga OFW, hindi din naghihirap po. At hindi nila alam paano nila ibabudget ang kanilang pera. Sa loob ng 100 reals, matuwang-tuwa na ang mga OFW, lalong-lalo na kami na may mga degrees, no? Hindi kay na degree ang posisyon mo, engineer or what, lahat ng taong OFW dito, different nationalities, we are very happy kung may 100 reals ka na guys. Yan, sana makatulong to sa inyo guys na talagang itong content na to sa mga budgeting. Ayan, thank you nga pala sa mga nag-comment, nag-message sa akin at nagpasalamat about sa pag-budget, lalo-lalo na yung mga solo mother, solo parents. Ayan guys, so yan na nga guys, papakita ko sa inyo ang pagkain sa ref, kundi tubig na lang. At yung itinanim naming bean sprout, wala na. Nagtanim na lang po ako ulit kahapon ng bean sprout guys. So hindi ko na po patatagalin para maniwala kayo, sisilipin natin ang fridge ng lola mo. Ayan guys.
bago ko ipakita sa inyo yung halaga ng 100 reals ko ano ang mabibili. Ito guys, oh. Ayan. Wala nang fridge, guys. Yung 2 tomato na fresh, ayan. Yan na lang natira, hinarvest ko po doon sa labas. At itong onion na hinarvest ko, onion leaves. So, wala na ilagayan ng vegetables ko. Ayan. Wala na lahat, guys. And also, itong isda ko, ayan, mayroong awa ng Diyos, mayroong pa nag-iisang isda. Okay, guys. So, mayroong pa nag-iisang isda, guys. So, namili po ako ng, ayan, inilagay na dito ni Sir, yung tilapia. Ayan guys. Itong tilapia to, murang-mura na. Nasa 7 reals lang yata to, 5 reals. So, nasa 1 kilo ang binili ni Sir. Ayan, tinulungan niya ako mag-budget. Kasi ako talaga, alam niya ng kababayan natin OFW, hindi ako marunong mamili. As in, kuha lang ako ng kuha. Kasi dati may pera eh. Ayan. So, bumili si Sir, pinagbigyan niya ako. Ito na naman yung binili niya. Akala ko marami. Kapiranggot lang, guys. So, sabi ko, ay, wala to talaga si Sir. Ayan, nasa, magkano to? 8 real ba to? Ang binili. Akala ko madami. 5 real lang din. Sabi ko, oh my God. So, kung alam ko lang nung ganyan mangyayari, ginawa ko na sanang 10 or 20 reals. Kasi marami akong paggagamitan ng beans, ay ng shrimp, no? So, okay lang yan guys kasi, ayan, medyo, I want the 1 kilo or 2 kilo of shrimp, no guys? So, ayan, napagod si Sir, handun na sa kanyang rooms. Ayaw niya magpakita sa camera. Ayan, so ang nabili ng 150 reals, no, 60 kay Sir Robert, and sa akin, nasa 60 plus din, 70. At kumain pa ako ng McDo, nilibre ko ang aking sarili, at may kinita akong 150 plus few days ago. So, binudget ko yun. So, all in all lang aking nagastos today is 150. Ang aking groceries is nasa 100 reals. Ayan. Pero ang nabili ng 150 reals, guys, ang gulo eh, no? So, as per on my receipt, ito lahat, 60 reals, plus nag-add pa ako sa egg. Ayan, may dalawang receipt. Kaya may dalawa tayong resibo, guys. Ayan. Why I show this one, guys? Ito is good for 2 weeks. How come na magiging 2 weeks to? Mayroon na akong isda doon. Dadalawa lang naman kami ni Sir na kumakain at sharing po kaming dalawa. So, pero ako yung taga-budget at ako yung taga-luto, guys. Ayan. So, from my side, kasi diet nga po talaga ako, nag-request din ako kay Sir. Sir, isda na lang at saka vegetables. Hinistop muna namin yung manok at beef. Ayaw ko muna kasi nga, undergo ako ng diet, guys. Ayan. So, ang nabili ng aking 150 at may change pa akong 30 reals, I think. Ay, hindi. 200 ang pera ko, guys. Kasi, ang nasa ATM is nasa 80 reals, plus, didagdagan ko pa ng 50 reals, plus, nahugot pa yung 50 reals ko. May 30 ako, 70, plus, 150 nga po talaga lahat ng pera. Ayan, guys, whatever. So, para sa akin, guys, is tipid budget ang iyong lola kasi before, as pero may experience within 8 years, 9 years, bulagsak ako. Hindi ko pinapahalagahan yung 500 or 1,000. I don't care. Basta ako ni-spread out ko, makain ko yung gusto ko, makatulong ako sa kapwa ko. Yan ang ugali ng lola mo. So, do you imagine, the first time in my life, guys, na namitas ako ng talbos ng kamote. Ito, guys, sa aking parang akin na yun eh. Parang pananin ko na rin yun. Ayan. Ang grabing sariwa ng kamote. Napakadami guys, Kaya ako, bumili ng isang sardinas. 2 sardinas pala to. Mega sardinas. Ayan guys. So, hindi ko ini-endorse ang mega. Paborito kasi ang mega at Lego. So, ayan. Gusto ko dito sa talbos ng kamote kasi bakit ako nanguha? Dahil makakatulong to sa aking blood, sa aking anemia, sa sakit sa dugo. Mababa po kasi ang aking dugo. Ang sabi nga ng iba, ng mga nakakatanda, mga lola ko, lagi nila akong pinapakain ng talbos ng kamote. Okay guys? So, this one,
i-steam ko lang to, o i-steam ko lang, lagyan ko lang ng kamatis kasi hindi ako bumili ng bagoong. Ang sarap to guys, na-steam lang oh. O kaya sa bawan or sa hog, ganyan. So, actually, may shrimp naman ako dyan. Igisa ko lang siya sa shrimp, ayan, tapos ilalagay ko lang yan. Pero mas gusto ko yung steam, ayan guys. So, pangalawa guys, bukas mangunguha ako ng malunggay. Pero hindi ako nakabili ng manok. Stop ko muna yun. So, ang nabili ko sa 150 guys, is yung gulay. Saan ako nakakuha ng aking pera? That one, nung birthday ko, may nagbigay sa akin ng cash. Ayan. Thank you, madam. So, 100. So, may natira akong, inunti-unti ko yung nabinudget, guys. So, noong una, bumili ako ng anong tawag dito? Budget namin last week, yung 100, dahil bumili ako ng mga bigas, etc. and others na kailangan dito sa bahay, guys. So, ito na yung 150 na nabili ko. Yung first time in my life, guys, na kasi si Sir Robert, pinabaya ko na po yan na mamili siya ng groceries. Ako, bibiling ko lang kung ano yung kailangan ko po talaga. Si Sir, nakabili po siya. Kahit tawa na ako ng tawa, Sir, ano to? Ba't hindi mo nalang ginawang 10 real to? 5 real? Ito yung 2 real na ampalaya, napakaliit. So sabi ko, okay lang. Kasi gusto pala niya na makatikim ng pakbet. Kasi gustong-gusto niya niluto kong pakbet na Ilocana na gulay. So kaya pala siya bumili isang peraso lang. Ayan. So tama nga din naman, kaysa mabulok. So anyway, nasali lang po siguro ako na madami ang bili-bili. So ano lang din naman ako, natuwa kasi gusto ni Sir ang mga gulay. So bumili siya ng ampalaya. Sunod-sunurin po natin. Bumili po siya ng talong. Ayan. Ganito ka, tutorial. Kasi ako din naman na nagsabi, Sir, gusto ko talaga ng gulay, kahit tutorial lang. So, bumili siyang tutorial na ampalaya, tutorial na eggplant, tutorial na, for sure, tutorial to 1 real. Ayan, 250 na okra. So, pwede ng pangpakbet yan. Bumili din siya ng loya kasi para sa aking lemon, 350 reals. 3 reals and 50 cents. So, ilan na yon. And, bumili siya ng itong bell pepper green. Masarap to, masustansya to guys. Dahil gusto kong magsalat at carrots. Ayan. Okay. Ayan, nabagsak na. And, bumili din po siya ng bell pepper, carrots. Asan na yung cabbage ko? Ayan, nagpabili ako ng cabbage. Bumili rin siya ng 250. Ganun siya kamahal dito. Grabe. Ayan, nalaglag na naman. 250 yung cabbage. Plus, itong patatas is nasa 2 reals. 250 yata to 2 reals. Ayan, 2 reals. And cauliflower, guys. 2 reals din. Talagang tinupad ni Sir talaga. Tig 2 reals lang. Kahit tawa na ako ng tawa kanina. Grabe. Tapos, mayroon siyang biniling sili dito na 50 cents. Ayan. At saka fruits na orange, 5 real. Mas mahal pa yung orange, guys. Ayan, 5 real na yan. Hindi ganyan ang gusto ko. Gusto ko yung malalaki. Pero okay lang kung yan ang gusto ni Sir. At lemon. Ayan. Ito yung binili ko, 3 real. Very important sa akin to, itong lemon na to. And itong paborito kong tomato. Ayan, guys. Nasa 3 real. And itong sibuyas is 4 real. Ayan, 4.28. Ayan, guys. 4 reals and 28 cents. So, all this one, itong binili niya, yung tilapia at shrimp, is nasa 60 reals. Kasi siniparit ko yung payment, no? So, pinay ko muna yon. So, ang sa akin lang, guys, ang aking idinagdag na nasa 50 plus, 51 o 53 is ito ang aking dinagdag sa aking pera is bumili ako ng aking popcorn dahil pag nag-watch ako o may nag-edit ako, manirisim ko kasi may gusto ko may kinakain abang nag-iisip. So, bumili po ako ng popcorn. Bumili po ako ng pansit bihon. Bumili ako ng 5 stick of coffee. Bumili ako ng soy sauce kasi bala ko magpansit nga. And,
bumili ako ng corned beef. Nagpabili ako what do you call this? Patatas. Ayan, corned beef. Dapat yung 3-10 na sana na corned beef, no? Argentina. And 2 mega sardines is itong pang-ice cream ko. Bakit ako bumili ng vanilla ice cream? Kasi gagawin ko siyang flavor ng GC Organic Barley, yung powder nito. Abangan nyo yan, guys. And also, chocolate ice cream. And isang condensed milk. Ang pangalan nito, Turial lang to. Yung gelatin at yung mix na Del Monte cocktail. This one is 3 real, this one is 2 real, 5 real lang to. And this one 5 real is 10 real. All in all na nabili ko guys is nasa 50 plus. And also idinagdag ko pa at binunot ko ulit ang 50 reals ko for my egg. Nasa 15 reals na rin po yan, 14 something, basta 15 reals na ang egg. Okay guys, ito yung egg na binili ko. Ayan. So, this is the 50 real. 15 real, sorry. So, all in all, 150 real. So, ayan guys, ang kwento ng yung lola, good for 1 week na budget at pagkakasyahin pa ng 2 weeks. So, thank you so much. Ayan, syempre, kanino pa ba kukuha si Sir at ako sa tulong ng aming mabait na boss. Kasi, ang turing niya talaga na sa amin is pamilya na rin. So, thank you so much, boss, for your support. And, syempre, si tatay talagang hardworking din siya. At, ako din, ganun din. Sa bahay lang din naman ako kahit paano nakakatulong din sa mga documentation, advice, moral support, spiritual support. Ayan guys. At kung kaya pa na mag-part-time, ayan, nagpa-part-time kayo nakakapag-survive. Meaning to say, kaya ako sinasabi ko sa content na to, ang budgeting ng lola mo, hindi porket nasa ibang bansa kayo, OFW kayo, is namumulat ng pera ang mga OFW. Kung hindi, nag-hardworking sila para may pakain, may padala sa Pilipinas, sana pahalagaan ang mga pinapadala ng mga mahal nyo sa buhay na OFW ng kanila pera. Hindi yung pag pinadalahan po tayo is inom doon, inom dito, pasyal doon, pasyal dito, shopping doon, shopping dito. Huwag po ganoon. Kasi guys, nakita ko ang hirap ng OFW dito kung paano nila tipirin ang kanilang mga sarili guys. Kaya pahalagahan po natin ang paghihirap ng mga OFW kung gaano po kahirap ang buhay din dito na tinatahak, hindi lang dito, iba't ibang panig ng bansa. Okay guys, so hindi porkit OFW mayaman na, dyan po kayo nagkakamali. Okay kami sa camera, pagkatapos namin kausap sa pamilya namin, sa video call o messenger, ganyan, iniiyak na lang namin bago kami matulog habang nagpe-pray, habang nananalangin, ganyan. So, kayo guys, kaya ako sinabi itong content na to prove it na sobrang krisis, sobrang hirap ng buhay dito, hindi lang dito, buong mundo. Kaya dapat sa mga nagme-message na ano ko kasi guys is sobrang, kung makahingi kasi sa mga OFW, pag hindi na pagbigyan, maraming ganun guys, is i-comment nyo lang, mag-comment lang po kayo. Okay lang yan, i-bash nyo man ako, hindi, in reality talk, and we have a speech of freedom guys, i-comment nyo lang. Yung mga proven ko na to, yung mga OFW, pag hindi nabigyan, yung mga humihingi sa Pilipinas, masama pa ang mga OFW, wag po kayong ganun. Kasi alam nyo guys, halos hindi na to nakakatulog pag hindi nakapagpadala ang mga OFW sa mahal sa buhay natin sa Pilipinas. Ayan, sa lahat ng mga kaibigan ko na humingi din ng tulong sa akin, wag din po kayong sasama loob kung hindi po ako makakatulong for now. Kasi before, nakita nyo naman, nung mayaman pa lola mo, may kakayahan pa, nagbibigay po ako. Pero ngayon, talagang nasubaybayan nyo po in social media na nabroke po ko, talagang wala po akong maitulong po sa ngayon guys. So moral support is spiritual support at saka guidance lang po kung ano yung maiga-guide ko lang, kung ano yung maitutulong ko lang po na advice sa inyo guys. Ayan. So yan ang 150. Abangan nyo po ang aking episode. Gagawa tayo, mag-experiment tayo ng vanilla ice cream
na ang flavor niya, GC organic barley. Okay guys, kung titikman ko kung anong kahinatnan nun guys. Ayan. So, abangan nyo kasi before ito, mayroon na po tayong parang float. Okay guys, ice cream float na barley flavor yan. So, may naririnig na po ako nga ngayon. I-try natin. What if i-try natin sa ice cream? Ayan guys. So, anyway guys, thank you so much. Hindi ko na po patatagalin. This video is for the budgeting good for 1 week ng worth 150 reals. So, ganito lang siya kadami guys. Ayan. Wala pang bigas. Ayan. Wala pang bigas yan. Wala pang tubig yan. Okay guys, so nakagastos na ako nung nakaraan ng 100 reals, may tubig, may bigas, and small lang na tilapia, ganyan, is nasa 100 reals yun. So, umaabot ako within 1 week or to 2 weeks, umaabot ako ng 250 reals guys. Ayan, more than that pa po. Wala pa dyan yung mga personal na things, mga kits na personal needs natin na kailangan. Wala pa po guys. So, iyan, ganyan lang. Tutorial lang yan guys. Paabutin pa yan ng 2 weeks. Tipid na tipid pa po yan. So, ganyan kahirap at kakrisis po dito sa Doha. Nagtataka kayo siguro, bakit may pa-ice cream pa lola mo? Kasi minsan, pag nawawalan po kami ng pagkain, pantawid gutom namin to. Wala pang tinapay guys. So, ayan, tatanungan kami kung ano ang snacks. Ang ugali namin ni sir, pareho kami. Ayaw namin yung tinitipid ng sikmura namin sa pagkain. Talagang gutumin po kami. Pag nagugutom kami, nanginginig po kami. One time, awang-awa ko kay sir. Walang-wala kami makain. Nagpitas siya ng talbos ng kamuti doon. Wala naman din po akong magawa. Ako naman malunggay. So, ganun talaga. Lucky pa rin po kami. Nagpapasalamat pa rin kami kay God kasi hindi po kami pinababayaan. At talagang andyan dyan lagi si God sa amin. Ayan guys. So, hindi ko na po papatagalin ang aking, ayan, magulo na ang aking magulong vlog. Ang aking budgeting na lola mo. Thank you for watching guys. And thank you for your support. Ayan. Sana may naidagdag po akong kaalaman sa inyong, sa aking content na to, sa aking video na to, na ang gusto ko lang pong ipahiwatig po sa inyo is pahalagahan po natin ang pera. Kung anong mayroon na blessings from the God, yun lang, at matuto tayong makontento at matuto tayong magtiis. Okay? Huwag tayong bulagsak sa pera. Isipin natin lagi ang bukas. Okay guys? Hindi sa, ay Ilocano ko report. No guys, no. Nagbabudget lang po ang mga Ilocano kung ano isip lagi kung ano yung para sa bukas. Kasi hindi lahat ng oras may blessings. Kasi expected ang mangyayari sa atin. Kagaya ngayon, ng mga disasters na nangyayari dito sa mundong to, hindi natin alam. Ayan, nag-crisis, ng mahal ng bilihin. So, na-surprise tayo lahat. Mas gugustuhin ko pa nga magtanim ng talbos ng kamuti. Ito nga guys, ito yung talbos ng kamuti guys na to. Ito yung itinanim doon sa tabi-tabi. So, ayan, nagpitas ako. Lagi kong dinadalaw to every weekend or every 2 weeks, ganyan. Nangunguha po talaga ako doon. Very sariwang-sariwa. So, ito matitipid ko pa po to na makakatulong pa sa ating kalusugan. Kung walang-wala na po talaga kami magagawa, mas gugustuhin namin magtatim ng talbos ng kamote o kangkong para umuwi dyan. At least may napipitas kami na fresh pa. Ayan guys. So, abangan nyo yan guys. Susunod makikita nyo na kami sa farm. Ayan. So, thank you for watching. Thank you for your support guys. Maraming salamat. Thank you for kay God for the blessings. A simple blessings na malaking help po sa atin. And thank you for watching. Mag-comments lang po kayo. Please, mag-comments lang po kayo. Ayan, kung anong mga may advice nyo. Lahat, i-comments nyo kung anong gusto nyo po guys. More on positive lang po tayo. And good vibes lang po. Ayan, yan lang po ang ating mga i-comments. Nasa sa inyo po yan. At maraming salamat po sa inyong suporta sa panonood sa aking very simple vlogs. Please like and show and comments down below at i-share nyo lang po, bell the notification, and please subscribe my YouTube channel. It's me again, Heidi Galsote. Love you guys and God bless. Bye!